speaker, walang iba ang isa sa ating mga GUV directors. Walang iba kundi si Direk Jimmy Talampas. Gento, 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 dito basta-basta bingo. Tingin mo, makumpleto parang bento. Gento, lang ng ginto, ginto, kahit na wala pang hinto. Siyento, porsyento, bawal Lalim bitaw nga. ko. Alam niyo ba, Ang galing thank you, Sir Norbert. And kita ba yung ko, yung, yan, hiniram ko lang po to sa anak ko. Yan, talagang lumalim na yung eyebag ko kanina pa yan. Pinawisan ako dahil hindi talaga ako makapasok-pasok. Alam ko, sinasabotahe ako ni paring BP Santi. Alam ko, nakikinig siya yan. Hello po. Salamat po. Talagang pinaghandaan ko po to. Para sa kaalaman nyo po, 2 linggo na po akong hindi natutulog. Kaya talaga lumalim talaga yung eyebag ko. Tapos, hindi pa rin ako makapasok kanina. Hindi ko alam kung ano po yung ginagawa ng aking kumparing mahal na BP Santi. Yan, BP Santi, kung saan ka man naroroon, diyan ka na lang. Again, once again, Sir Norbert and Sir James. Sir James kasi lang ba to? Sir James. Ano yan? Possibly, Sir James Valete, maraming salamat po sa inyo. At syempre, pag-uusapan po natin, ayan, about loyalty, family, and passion. Siyempre, Sir Norbert, Sir James, papakilala po muna ako. I'm Jimmy Talampas po, one of the GUB directors. Doon po sa mga nakakakilala po sa akin, hello po, kung saan man po kayo naroon, dyan na lang po kayo. Sa mga hindi naman po nakakakilala, which lang po tayo dahil hindi ko rin naman po kayo kakilala. Ito pong talk ko, saglit na saglit lang po. Hindi naman po talaga training po, kwentuhan lang po yung gagawin natin. Okay lang ba, Sir Norbert? Ayos At ayos ito yan. pong Yes. sharing ko, ginagawa po ito ng mga pawang professional lamang. Kaya po sa ating libu-libong mga taga-subaybay, yan, kumbaga sa mga friends ko po, sa Friendster, hello po. Sabi ko nga po sa inyo bago po tayo mag-umpisa, saglit na saglit lang po yung talk ko. Kaya po tapos na po ako. Back to you po, Sir Norbert and Sir James. And po siyempre gusto ko pong unahin yung salitang loyalty. May saying po tayo, ayun ko kung naalala niyo po tong saying na to. Nakalimutan na siguro po ni Sir BP Santi. Sabi sa loyalty is the best policy. Tama po ba 'yon, Sir Norbert? Ulitin ko lang po, loyalty is the best policy. Ito po yung katumbas ng salitang loyalty. Yan. Nag-search po ako sa goggles. Yung salitang loyalty, kumbaga ang Tagalog niyan, katapatan, then integrity, integridad, honesty, katapatan, ba't may tawa? Sincerity, sinseridad, faithfulness, tapat, fidelity, katapatan. Halos dun po sa 6 na yon, binanggit po ng 4 na beses yung salitang katapatan at tapat. Ito po. Kung ikaw ay may girlfriend, yan. Kung ikaw ay may girlfriend o may boyfriend, asawa man, dapat may katangian ka nito. Na dapat tapat pinapatamaan ko ay yung katabi nyo. Ibig sabihin, malayo man siya sa iyo o malapit, nasa Pilipinas man siya o nasa abroad, may nakakakita man o wala, dapat tapat ka sa kanya. Yan. Marami pong sirang pamilya dahil hindi po naging tapat yung isa. O parehas po sila na hindi naging tapat sa isa't isa. Lalo na po yung mga nagtatrabaho sa abroad. Yan. Kaya po dapat talaga ang mag-asawa, lagi po yung magkasama. Dahilan, ito yung unang dahilan, dapat mabantayan nila yung isa't isa.
Sabi sa Mateo 19 talatang 5, at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalaway magiging isang laman. Sabi nga po nung pastor namin, sabi niya, pag ikaw nag-asawa ka na, halimbawa nung binata ka, ang paborito mong kulay, lalaki, puti, yung asawa mo naman, ang paborito niyang kulay ay pula. Pagka naging isa na kayo, ang paborito niyo parehong kulay ay pink na. Kasi pagka pinagsama mo yung pula at saka puti, pink ang lalabas niyan. Ibig sabihin, hindi na lalaki puti ang paborito mo, babae pula. Kumbaga, parehas na kayong pink dahil isa na kayo sa harapan ng Panginoon. Alam natin na sa boyfriend-girlfriend, sa mag-asawa, marami pong temptation o temptasyon. Pwede po yung lalaki yung matukso at pwede rin naman yung babae. Marami po kasing mga lalaki na kahit kasama nila yung misis nila, yung mata tumitingin pa o lumilinga pa kung saan-saan. Kaya minsan, nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. At ganun din po sa trabaho. Dapat tapat ka. Na yung office supply ng company, wag na wag mong iuuwi sa sarili mong bahay. May mga pagkakataon kasi at naririnig ko po na need nung anak nila, kumbaga nagtatrabaho sa school yung minsan mag-uuwi ng coupon van ng isa. Kaya lang ang iuuwi niya isang rim. Kumuha ka ng isang pirasong coupon van at mag-uwi ka ng isang rim sa harapan po ng Panginoon, sa mata po ng Diyos, parehas lang po. Parehas po yung kasalanan. Parang nagnakaw ka ng 10 million at nangupit ka sa nanay mo ng 10 pesos. Parehas pong sa harapan ng Panginoon, parehas po na pagnanakaw yon. Or may sukli ka na hindi mo ibinalik sa nanay mo. Pwede mo namang sabihin na, Nay, pwede po ba yung 10 piso na sukli akin na lang? Ganun din po sa trabaho or sa negosyo. Na sa industriya natin, ayan, marami pong nangyayari na operan. Operan ka ng isang kumpanya na malaki yung halaga, makuha ka lang nila. Marami pong pagkakataon na nawawala po yung loyalty sa company. Na company na isang magandang kumpanya na kumupkop sa'yo, nag-aruga sa'yo, tumulong sa'yo, nagbihis sa'yo. Basta-basta mo na lang isusuko o ibibigay sa iba yung loyalty mo. Pag loyal ka, hindi ka madaling matutukso. Pag loyal ka, hindi ka magpapapalit-palit o pabago-bago ng isip. Naalala ko nga, nito lang, siguro mga 2 linggo lang, magdadalawang linggo yung nakaraan, meron pong pumasok sa amin na kasambahay. Maganda po yung pakikitungo namin sa kanya. Naming lahat, hindi lang kami mag-asawa. Pati yung biyenan ko na lalaki at babae. At sabi niya pa nga, ampunin na daw namin siya kasi ang bait-bait daw namin, lalo na yung 2 biyenan ko na lalaki at babae. Sabi niya pa, wala na daw kasi siyang mga magulang, baka pwedeng sila na lang yung tumayong magulang niya. At pagkasahod niya, 2 linggo yung nakalipas, pinasahuran namin. Biglang sabi niya na lang, Sir, ma'am, magpapaalam na po ako. Pupunta na po ako dun sa tita ko at doon na po ako magtatrabaho. Parang napaisip ako, sabi ko, nasaan yung loyalty? Parang napaisip ako na ginamit lang pala niya kami para makarating siya dito sa Maynila. Ito yung maganda. After 1 week, nag-chat siya dun sa asawa ko kay Abby. Sabi niya,
Ma'am, pwede ba siya, pwede po ba akong magtrabaho ulit sa inyo? Kaya lang sabi ko dun sa misis ko, sabi ko nasubukan na natin siya, nasubukan na natin yung ano, yung ugali niya. Sabi ko hindi siya loyal. Kung nagawa niya sa atin yon, puwedeng gawin niya ulit. Puwedeng maulit-ulit. Kaya kami mismo yung umayaw. Kaya napakalaki po talaga yung nagagawa ng loyalty. Pagka hindi ka loyal, pwede ka kaagad mawala. Kagaya na lang po sa company natin, napakagandang company natin, ang LLIC. Nakakalungkot lang po. Bakit po? Hindi kasi porket nakasama natin sa umpisa, makakasama na rin natin hanggang dulo. Hindi porket maayos sa umpisa, maayos na din hanggang dulo. At hindi po porket masigasig sa umpisa, ganun na rin sila hanggang sa dulo. Hindi rin porket nakapokus sa umpisa, yung mata nila nasa company pa rin natin hanggang dulo. Parang masasabi natin na ano yung nangyari? Walang loyalty. Kumbaga parang hanggang simula lang. Pag taglay po natin ang katangian na loyal, tandaan niyo po to mga co-distributor natin. Pag taglay mo po yung katangian na loyal, hindi ka basta-basta magpapapalit-palit. Hindi ka basta kumbaga ma-shake. Kami nga po ni Pastora Ami and mga co-GUB directors ko, ilang taon na po kami sa mother company natin. Yung iba, 7 years. Yung iba, 8 years, 9 years, 10 years. Kami po ni Pastor Ami, 11 years na po sa mother company. Pero bakit ngayon, nandito po kami sa LLIC? Kasi sa totoo lang, isa lang naman yung may-ari. Sabi nga ni Mayor, hindi namin kayo ipapahamak. Kumpanya din namin ito. Hindi namin sasayangin yung mahigit 8 taon na pinagpagura namin. Dahil kami po, mga GUB directors, sobrang loyal po kami sa mga board of executives. Tinanggap po namin yung task na ibinigay po nila na mapalaki po yung LLIC sa abot po ng aming mga makakaya. Kung baga, walang urungan. Patay kung patay. Ganun po kami ka-loyal. Ito po, sinabi ko na rin po to kay BP Santi. Sabi niya kasi sa akin, nung minsan magkausap kami, sabi niya, ako po kasi binenta ko yung jeep. Sabi niya sa akin, basta sa akin, pagka nagloko, tatanggalin ko talaga yan. Sa mother company pa yun. Tatanggalin ko. Sabi niya, walang kumpa-kumpare sa akin. Sabi ko sa kanya, sir, subukan mo pong gawin sa akin yan. Alam mo naman, binenta ko yung sasakyan na dinadrive ko. Pagka ginawa mo sa akin yung tinanggal mo po ako sa TPC, maniwala ka po sa akin. Susunugin ko yung buong Lemon Square. Kasama ka. At sinabi ko rin sa kanya, sabi ko, sir, alam mo po ba na kahit wala ka na po sa TPC, ako po nandito pa rin. Kaya nga po yung team namin sa mother company, ang ipinangalan ko po doon, Team Gecko. Kapit toko. Hindi basta-basta bibitaw. Hindi basta-basta aayaw. Hindi basta madadala ng mga mapanling lang ng mga salita. Mga mapanlin lang na offer na sasabihin sa iyo na hindi naman conflict kay TPC. Na hindi naman maaapektuhan yung network mo kay LLIC. Ang gagawin mo lang naman, mag-i-invest ka at wala kang gagawin. Pero kikita ka. Sagot ko doon sa isang kausap ko na nagsabi ng wala ka namang gagawin, kikita ka. Sabi ko sa kanya, pasensya na, ayokong kumita nang walang ginagawa. Sabi pa, di ba, no need na kumuha ng mga tao para kumita. Bakit nag-i-invite?
mga salita na maganda at mga pangungusap na nakakadala. Kaya kung hindi ka matibay at wala kang loyalty kay LLIC sa company natin, tiyak na ikaw ay makukuha at tataya. Madami po silang mga pangako na too good to be true. Basta ako, sigurado po ako, nasa LLIC po. Kami po ng mga GUB directors, nasa LLIC po yung loyalty namin. At sana po, kayo na nakikinig, ganun din po kayo. Bakit po? Pag company po yung pinag-usapan natin, subukto na matibay, subukto na matatag. Dumaan na po yung pandemya, nasubukan na po nating pare-pareho yan. Maraming mga kumpanya na nag-collapse, pero si TPC and LLIC, sa tulong po ng Panginoon, nakatayo pa rin po. At patuloy na nagbibigay ng hatid, nagbibigay ng mga pangangailangan ng mga member nito. Ang mga BODs nga, loyal sila sa kanilang mga samahan. At pamilya, kung magturingan. Hindi lamang sila. Pamilya din yung turing nila dun sa mga tao nila. At hindi po kami tatagal ng mahigit 1 dekada kung hindi kami masaya. Di ba po, pagka kinasal po yung ng pare, ng judge, ng mayor, o ng pastor, yung 2 tao, lalaki at babae, nangangako sila. Di ba sinasabi sa kanila na, nangangako ka ba na magsasama kayo sa hirap at ginhawa, sa kayamanan at kahirapan, sa sakit at kaginhawahan, hanggang sa kamatayan. Meaning to say po, sa isang mag-asawa, kamatayan lang po yung pwedeng magpahiwalay. Yun po yung tunay na loyalty. Yun lang po yung masasabi ko about sa loyalty. At syempre, gusto ko namang idagdag ang Sir James, lumabas ka. Sir James, tuloy-tuloy tayo. Dinig mo pa ba ako o naglalag? Yes po. Naglalag po ba ako? Hindi. Okay lang po, direct. Okay lang, sige. Okay lang yung internet mo. It's working. Okay, thank you po. Salamat po sa Diyos. Ay, pinapalakas niya yung internet natin. Ayan po. Pangalawa po, una, loyalty. Isunod ko naman po yung passion. Meron pong iba't ibang klase ng passion. Yung una po, sila po, Sir James, yung kumakanta pag mahal na araw. Ito, lagi ko na yung nang si Judas ay nadulas, ay naku ay, 3 balbas ang nalagas, ay naku ay. Tama ba yon, Sir James? Sabi ko nga kanina, iba't ibang klase po yung yung passion. Meron pong passion in sports. Ayan. Ewan ko lang po kung sino dito sa mga taga-subaybay natin kung may passion sa sports. Yung mga dating PBA player po kasi na mga na mga nag-retired na, like Rob Labagala, Baldavid, mga barangay Hinebra players dati to. Dahil yun po yung passion nila, after po ng paglalaro nila sa PBA, hindi po doon natatapos. Hindi po doon natatapos yung passion nila sa paglalaro ng basketball. At ang ginagawa naman po nila ngayon, sila naman yung nagtuturo doon po sa mga bata at mga kabataan na may potential din na maglaro ng basketball. Tama din naman, kaysa naman mapunta yung attention nila sa yung mga kabataang ito sa drugs o sa mga bisyo, doon na lang nila ituon yung nila sa sport, sa larong basketball. Kumbaga, hindi doon natatapos yung passion nila sa paglalaro. Kung hindi yung passion nila makapagturo naman ng maraming mga kabataan. Yan. Pangalawa po,
meron din naman pong passion sa pagkanta. Yan, si Sir Norbert, si BP Santi, si Direk Jun, yan, magaganda yung boses niyan. Yan. Passion for singing. Like Nora Honor on her passion for singing. Sabi niya, nung minsang na-interview siya, sabi niya, yung pagkanta kasi, diyan ako nakilala, nag-umpisa. Kasi alam ko sa Bicol yan na habang nagbebenta siya ng tubig, kumbaga kumakanta siya, doon talaga siya nakilala. Yan, sabi niya, diyan ako nag-umpisa, diyan ako nakilala. At diyan din ako nagkaanak. Yan din yung ipinamuhay ko. Ibinuhay ko sa pamilya ko. Parang sinasabi po ni Miss Nora Honor na ang pagkanta yung buhay ko. At ang pagkanta talaga yung passion ko. Ng pagkanta nila, hindi naman doon natatapos. Yung iba po sa kanila, nagiging voice coaches. Ayan. At maaring hanggang ngayon, kumakanta pa rin sila. Ang nakakalungkot nga lang po, yung isang nakilala sa ABS-CBN, si Jobit Baldivino nga, binawalan na siya ng kumanta ng doktor, lalo na po yung mga matataas na nota kasi apekto sa puso niya. Pero tuloy pa rin. At alam naman po natin yung nangyari sa kanya. Yung ipinambuhay niya sa pamilya niya, yung passion niya sa pagkanta, nakakalungkot po. Yun din po yung tumapos ng sarili niyang buhay. Ang tanong, tayo, ano po yung passion natin? Dapat po yung passion natin ay bumuhay at tumupad ng mga pangarap ng maraming mga Pilipino. Nawa po, gamitin tayo ng Diyos yung passion natin para makatulong sa maraming tao. May angat, matulungan sila dun sa estado nila sa buhay. Di ba? Maraming mga Pilipino talaga ngayon na said, sadsad. Kagaya na lang po ng mga mahal po natin na BODs. Pag nakausap natin sila, kahit isa-isalinghin po natin sila. Naririnig ko po to kay Mayor Lorenzo Rellos, sa kay BP Santi. Lagi nilang sinasabi. Kasi kami, okay na. Paano kayo? May magandang buhay na kami. Paano kayo? Kayo. May lupa, bahay, farm na kami. Paano kayo? May savings na rin kami. Paano kayo? Alam nyo, okay na kami. Paano kayo? Kaya nga hindi kami tumitigil na kahit okay na kami, patuloy pa rin naming nilalaban ito. Hindi na para sa amin, kung hindi para sa inyo. Grabing passion ng mga may-ari ng company. Ganun din siguro yung maging panuntunan natin na hindi lamang po makakuha tayo ng tao, hindi lang basta ikaw kumita ka, naging successful ka, pabayaan mo na iba. Kung hindi po yung maging passion po natin na makatulong sa mga tao na pasasalihin po natin sa ating mahal na kumpanya, ang LLIC. As a leader, meron kang dapat na passion sa kanila na hindi ka basta-basta papayag na mawawala lang o malalagas lang yung team mo. Na kung may susuko na sa team mo at may mga magbabalak na tumigil na o huminto na at minsan magpapaalam pa sa'yo. Nasasabihin, ayoko na, upline. Hindi para sa akin siguro ang networking. Encourage mo. Sabihin mo, normal lang yan, kapatid. Sa negosyo natin, kailangan mong maging matibay. Kailangan mong maging matatag. Alam niyo po ba na bago namin marating kung ano man yung meron kami, naranasan din namin yan. Pwede mong sabihin sa kanya yun.
Alam mo ba dati ang almusal namin, rejection. Ang tanghalian namin, naiindiyan ng prospect. Ang hapunan namin, discouragement. Meron pa kaming midnight snack, yung family and money problem. Kung gusto mo na magka-resulta ka, tuloy-tuloy ka lang. Tayo pong mga leaders or mga upline ang magsisilbing role model nila. Role model ng ating buong team. Tandaan po natin, ang negosyo minsan malakas, minsan mahina. Minsan may benta, minsan wala. At syempre, hindi tayo mismo yung magtutulak sa kanila papalayo sa atin o sa company. Syempre, alam natin ang pwedeng mangyari sa kanila pag nawala sila sa LLIC. Sa Itbulaga nga, di ba? Kung matatandaan natin, sa kagustuhan na magbawas ng tao, magbawas ng gastos, pero hindi naman nalulugi. Nung una, di ba? Nung ang tatay pa yung nagpapatakbo, biglang nung anak na yung namahala, doon na po nag-umpisa yung challenge. Sabi ng management na Bulaga, hindi na lahat makakasama, sabi niya kay TBJ. Kailangan nating magbawas ng tao. Bakit? Nawala na kasing passion. Tatanggalin na si ganito, tatanggalin na si ganoon. Doon na po umalma si TBJ. Nanindigan, tumayo at nagsabing wala kayong pwedeng alisin. Walang mawawala isa man sa amin. Sinabi nila sa lahat ng staff nila, ang artista, pag may tinanggal isa man sa inyo, sama-sama tayo. Hindi lang kayo, pati kami, tanggalin na nila. Grabing passion ng TBJ sa mga kasama nila. Passionate sa mga trabahador nila. Mga kasamahan nila na nagtatrabaho sa kanila. Pati nga doon sa kumpare nila, kaibigan nilang na nakasama si Tony Javiera, gusto din tanggalin. Mga cameraman, mga crew, mga scriptwriter, mga artista at iba pa. Kumbaga, ang ganda lang ng samahan nila. Solid yung passion. Diba? Kaya TBJ, kumbaga, ayaw nila na may mawala. Ayaw nila na may matanggal. Kumbaga, passion nila na wala tayong iwanan hanggang dulo. Sama-sama nating itatawid ito. Magkakasama at walang iwanan. Kumbaga, maging sa tawanan at syempre, maging sa kalungkutan at iyakan. Kumbaga, hindi po matatawaran yung passion nila sa mga katrabaho nila, sa mga dabarkads nila. Ang sarap lang po na tularan na may mga tao na ganun yung passion, hindi lamang para sa kanila kundi sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Nagmamalasakitan, nag-uunawaan, at syempre may passion. Yun po yung nagagawa ng passion. At nakita naman natin na bandang dulo kung ano yung nangyari nitong Sabado lang. Nawala sila lang saglit sa telebisyon, pero nung bumalik sila, grabing suporta. Grabing suporta yung natanggap nila sa milyong-milyong mga Pilipino. Yung views nga nung tinitignan, yung Itbulaga, na dati nilang programa, 1,900 lang. Yung Showtime, nasa 15,000. Sila, nung umere, kumbaga 59,000. At ang dami pang sumunod. Kumbaga, buong bansa talaga nakamonitor sa pagbabalik ng TBJ. Sa barangay, sa sinehan, basketball court, mall, kumbaga may malaki talagang TV para mapanood nilang lahat. Ipinakita lang ng passion ng TBJ na nasuklian ng magandang resulta yung passion nila sa kanilang mga katrabaho. Mas nakuha nila yung simpatya ng maraming mga Pilipino.
Siyempre, pagka passion po yung pinag-usapan, ang number one po dyan, hindi mawawala ang role model nating lahat, ang Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, mayroong Passion of the Christ? Sa Luke 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Passion ng Panginoong Jesus, magligtas ng maraming mga tao, magligtas ng buhay. Grabe lang yung passion ng Panginoong Jesus. Iniwan ang napakagandang buhay sa langit. Pinagsisilbihan siya ng milyong-milyong mga anghel. Hari siya doon. At hindi lang po basta hari, kundi hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero inalis, hinubad yung pagkahari, yung pagka-Diyos. Nagkatawang tao, iniwan ng langit para sa bawat isa sa atin. Dahilan, para iligtas tayo sa kapahamakan, sa apoy ng impyerno. Grabing passion. Siya po yung pinaka nasiguro na best example natin. Thank you, Lord Jesus. And I thank you. Ayan po, isa na lang po. Meron pa pong isa, bigla po kayong lumalabas. Malinaw po ba ako? Biglang lumalabas, hindi pa po ako tapos. Last na po ito. Siyempre, meron tayong loyalty, meron tayong passion, at siyempre, hinuli ko na yung family. Kasi ito naman po yung importante sa bawat isa sa atin. Kaya tayo, di ba? Kaya tayo nandito sa kumpanya natin. Siyempre, ginagawa natin ito para sa ating family, para sa ating pamilya. Ano ba sa iyo pagka sinabing family? May kasabihan nga po tayo na mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Ang ibig sabihin ng kasibahang ito na mas matimbang ang dugo kaysa tubig, wala na pong makakatalo sa pagmamahal ng pamilya mo kaysa mga kaibigan mo o ibang tao. Kaya mahalin po natin yung ating pamilya. Hanggat kasama po natin sila, hanggat nakikilala pa po nila tayo, hanggat naririnig pa natin ang mga halakhak at tawa nila. Dahil nga po, mas matimbang sila kaysa sa ibang mga tao. May mga pagkakataon na hindi po natin sila matiis. Kaya nga po pag lumapit sila sa atin, kahit na inis ka na, tutulungan mo pa rin sila. Yun po ang pamilya. Ang pamilya, nagiging masaya tayo pagkasama natin sila. At sila ang nagiging sandalan natin kapag may dumating na problema. Ito ang pamilya na laging nandyan at palagi nating kasama. Naalala ko nang ako'y bata, nandyan si mama at si ina na ako'y inaaruga. Kung wala si ina, nandyan naman si ina na nagtuturo sa akin kung paano magbasa at magsalita. Dumating ang panahon na ako'y lumaki na at hindi ko namamalayan na sa aking magulang wala na akong pakialam. Na kahit man lang timplahan ko sila sa umaga ng kape, hindi ko po magawa. Dahil sa aking pagmamadali. Nakatuon ang aking isipan sa barkada at kung paano ako magiging masaya. At hindi ko man lang naisip kung okay lang ba sila. Samantalang ako'y nandoon sa mga barkada na nagpapakasaya. Sa kabilang banda, nandoon ang aking pamilya na nag-iisip at nag-aalala. Napag-isipan ko, mali pala yung aking ginagawa sa kanila. Dahil hindi man lang mabigyan ng halaga ang magulang na laging nag-aalala. Kaya ako'y nagpapasalamat sa aking ama at ina dahil simula pagkabata, ako'y kanilang inaruga. Kayo'y nag-alala kapag ako'y inuumaga na,
Kaya't patawarin niyo po ako sa aking mga nagawa. Kung may sasabihin man akong salita, ito ang salitang mahal na mahal ko po kayo, aking ama at ina. Yan po ang aking pamilya. At sinulat po yan ng Power Directors. Hindi po yan galing sa akin. Gusto ko lang pong i-share po yung video na ito bago po ako matapos. Okay lang po ba? About po ito sa magnanay. Ayan po, roll Betamax, Sir Daniel Nakar. Sino ba yan? Sino ba to? Sino ba to? What happened to you? Sino ba yan? My dear mother. Sino ba yan? Sino ka ba? Sino mo? Hindi mo pala ako kilala. Sino ba Sino yan? ba ako? Hindi ko nga kilala. Yan. Sino ba ako? Kanalitin. Ba yan? Sino ba yan? Ewan ko sa'yo. Sabi mo na, nalalaki yung mata mo. Kasi hindi mo ako kilala. One more. Laki na mata. Sino? Dali. Uwi na ako, hindi mo na ako kilala. Sino ba uuwi ng September? Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Ang anak ko si Tina! Naku! Tina! Oo, ang anak ko rin! Ang tagal mo naman ako makilala. Wala ginoo, matingkot ang kamang nisalanan ni Batamo. Kasi nawawala ko sa boses. Ayan, tapos na ba? Okay na, ayan. Makikita natin doon sa pinanood po natin na video na hindi na siya nakilala nung kanyang magulang. Lesson po. Habang naaalala pa po nila tayo yung mga magulang natin na nagsumikap, di ba? Habang naririnig pa po nila tayo, huwag po natin silang ipagwalang bahala o ilagay sa isang tabi. Dahil hindi po nila ginawa po sa atin yun. Mula nang tayo nasa sinapupunan pa lang po ng ating ina hanggang pagkapanganak, inalalayan, ginabayan, pinagsumikapan, iginapang po at inaayos po yung ating buhay. Ngayon po na tayo nasa wastong gulang na, sa ating mga kilos at galaw, hindi man natin sinasabi ng harapan sa kanila, pero ito po yung katumbas na salita. Huyo ka sa akin, ama at ina. Nawa po magsilbing aral po sa atin yung napanood po natin. Nabigyan po natin ng importansya yung ating pamilya. Lalo na po yung ating mga magulang, yung ating nanay, yung ating tatay. Natuwa lang po ako dati kay GM Nina at kay Pastora na hindi man nila naging kadugo yung kanilang biyanan, pero itunuring nila na tunay na magulang yung nanay ng kanilang mga asawa. Kaya naman po patuloy silang inaangat ng Panginoon at pinagpapala. Malaking saludo po GM Nina sa Pastora Ami. Pero sa TPC and LLIC, ang turing nila sa mga empleyado ng mga boss natin, mga distributor, yan, malaking saludo din po. Pamilya din po yung turing nila. Buhay na saksi po ako. Nung minsan pong dinalaw naming mag-asawa, yung dating naging empleyado ni TPC, kwento nung nanay sa amin, dinalaw po kami ni Sir Lorenzo Reliosa. Hindi pa po siya mayor noon, ano pa lang siya noon, press pa natin. Nung dumalaw po minsan sa bahay, sabi doon sa dating empleyado, ano nangyari doon sa anak mo? Bakit ayaw niyong dalhin sa ospital? Sabi nung nanay, press, gusto man namin na dalhin, wala po kaming pera. At masakit man sa kalooban namin, inaantay na lang po namin talaga. Sabi ni press, sige, dalhin natin sa ospital at wag niyong isipin ang bayad, sasagutin lahat ni TPC.
At alam niyo po ba nung gumaling, sa tulong ng Panginoon, gumaling po siya. Ibinalik po sa dati niyang trabaho sa TPC. Kumbaga saludo po ng BODs namin. Pinabalik po siya sa trabaho. Grabe ang kumpanya na kung saan nandun tayo. Pamilya po yung turing nila sa bawat isa sa atin. Ito pong pinag-aralan natin about loyalty, passion, family. Ito po yung nakikita ko dito sa ating kumpanya, sa mahal nating kumpanya. At lagi niyo po itong tandaan, wala pong ganito sa labas. Na makakwentuhan mo yung mga may-ari, makakasalamuha mo sila, makakapagpa-picture ka sa kanila. Kaya sobrang blessed po nating lahat dito sa LLIC. Itinuturing tayo nila na pamilya, na isang malaki at masayang pamilya. Sana po tayong mga LLIC-yan, magturingan din po tayo na pamilya. Hindi lang na pagka pupunta tayo ng Boracay, hindi lang po pagka merong anniversary, hindi lang pagka merong BTE o LBOP. Dapat magkakasama din po tayo pagka merong challenges. Pagka merong mga pinagdadaanan ang mahal nating kumpanya. Wala naman pong perpekto eh. Sabi nga nung pastor namin, doon sa mga naghahanap ng perfect church, sabihin mo sa akin, pag may nakita ka na, kasi sasabihin ko sa iyo na hindi na perfect kasi nandun ka na. Ang kailangan po natin dito sa kumpanya natin, magturingan po na pamilya. Maging loyal, maging passionate po. Sabi po, ito po last verse na lang po sa Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Kung gusto po natin na maging matagumpay, magturingan na bilang isang pamilya, isama po natin ang Panginoon sa ating ginagawang negosyo sa LLIC. Kasi pagkasama po natin ang Panginoon, wala pong imposible. Iaangat niya po yung ating mga buhay. Yun lamang po yung sharing ko. To God be all the glory po.